Magandang araw! Niyaya nga ako nung aking mister na maglambat dahil nga dalian lang ito at hindi naman kami masyadong magpapagabi at may pupuntahan nga siya pagkatapos nitong paglalambat. Kapag ka ganito nga na madalian na ba, hindi ko na nga talaga pinapatagal at sinasamantala ko na ako ay makasama dahil nga mabilisan laang. At tamang-tama din nga naman at mayroong magbabantay kay Dea dahil day off nga ni Mama kaya naman for the go ang person. Itong dilos na bangka nga pala namin yung aming dala at nasira nga yung makina kaya naman operation sagwan kami ngayon at ibinabanga lang pala namin diyan si Tito Basti sa pulo dahil nga magagahok pa siya ng kanyang mga pakwan. Mag-alas 4 pa nga laang ng hapon ay umalis na kami sa bahay dahil nga medyo malayo yung aming pupuntahan at sinsira nga yung makina ay talagang kailangang managwan at ilang oras din nga iyon bago kami makapunta dun sa dulo. This time ako nga lang pala yung kasama ng aking mister at madalas nga kapag naglalambat siya ay siya lang mag-isa pero dahil nga ako ay walang gagawin sumama nga ako sa kanya. Abay ganitong hanap buhay nga mga mari yung pinagkakaabala ng aking mister habang siya ay nakabakasyon. Madalas nga mga mari kapag naglalambat siya dito sa Kaagusan o maging sa labas pa man ng dagat ay madalas nga umuuwi siya ay hating gabi na minsan alas 9 hanggang alas 10 at minsan naman inaabot pa ng madaling araw. Dito nga mari sa Bukana ay may mga nakakasalubong na nga kami diyan ng mga nagsipaghila-hila na bangka. Yan nga mga mari yung nanguhuli kadalasan ng mga tulingan, tambakol, lamarang gamit ang biwas. Nandito na rin nga pala kami sa bukana ng ilog at ang tawag na nga namin dito ay Sabangan. Ito nga yung ilog mga mare na naghahati sa dalawang bayan, ang bayan ng General Nakar at ang Infanta. At dito nga rin sa hindi kalayuan ay natanaw ko pa nga diyan si tatay na naglalambat din gamit din yung isang dilos. Hindi na nga namin nalapitan pa diyan si tatay dahil ibang ruta nga yung pupuntahan namin dahil kami nga ay pasuba dito sa taas ng Agus at doon nga kami magbubuntog ng lambat. Pagkaliko nga namin mga mare ay may mga bangka din kami diyan na nakasalubong at iyan nga ay palabas din ng dagat dahil sila ay magpapahapon. Yung magpapahapon mga mare ay magpapaabot nga din sila ng gabi para magbuntog ng lambat doon sa dagat. Tumabi nga muna kami dito sa kabilang ibayo dahil nga maghuhusay muna kami ng lambat para pagdating nga at pagsapit ng dilim ay ibubuntog na lang namin itong lambat. Maiksing lambat nga lang yung dala namin kaya naman napakadali lang nitong husayin dahil nga kami pati ay magpapamaanod lang at kailangan nga ay ganitong lambat yung ibubuntog namin dahil nga malumot din ngayon. Kung ibang lambat nga yung dala namin ay posible talaga na mapugapog kami lalo ng lumot at hindi makapaglambat lalo. Sa mga naku-curious naman mga mari kung anong itsura ng lumot ay ganito nga sa kulay green na hawak ko at kapag nga natamaan yung lambat mo na iyan, yan daming iyan ay talaga namang mapupugapog ng husdo yung lambat mo at hindi ka nga makakapaglambat halos ng ilang araw. Kapag nga naswertihan mo mga mari at ito nga yung nahuli ng lambat mo, abay ilang araw mo din nga itong kukulubin sa malalaking silupin yung lambat mo para mabulok yung mga lumot, para mabilis mo na lang matanggal. Gawa ng pag hindi mo kukulubin mga mari sa silupin ay iya ganong kahirap waswasin dahil madikit na madikit yung lumot. Kaya ganitong pamamaraan talaga yung ginagawa ng matatanda dito sa amin. Kailangan bulukin muna yung lumot. At habang pasuba nga kami mga mari papunta dun sa itaas, ay bay di nga at naabutan pa nga namin itong mga nagsipamiwas dito sa kabilang ibayo at patawid na nga rin sila dahil nga tumataib na at saka padilim na rin talaga nitong mga oras na ito. Ang hindi ko nga lang alam mga mare ay kung maraming ang nahuling isda itong mga ito dahil hindi ko naman kakilala at nakakahiya naman talagang tawagin para lang itanong kung may mga nahuli nga baga sila. At ganitong view nga mga mare yung makikita mo dito sa kataasan ng Agus kapag susuba ka. Napakaganda, napaka-fresh, masarap maligo mga mare dahil napakalamig ng tubig at green na green. Pero syempre mga mare, hindi tayo maliligo dahil malalamigin tayo. At kung mapapansin nga ninyo ay hubad na diyan yung kasama ko. Hiniram ko na talaga yung t-shirt niya at ako'y kinakaligkig na ng lamig. Hindi pa naman ako nakapagdala ng jacket sa mga oras na yan mga mare. This time mga mare ay iniintay lang namin talaga lumubog si Haring Araw at kapag dumilim na nga ay magbubuntog na kami ng lambat. Sa mga oras na ito nga mga mare ay paspasan na kami sa pagbubuntog nitong aming lambat na gagamitin namin sa pamaanod at madilim na nga ng mga oras na yan. Gumamit lang ako ng flash. Buti na nga lang mga mare at na-i-charge ko pa itong cellphone bago malobat kaya nagagamitan ko pa talaga ng flash. At ito nga ang aking mister ay gamit na rin itong kanyang flashlight dahil madilim na nga nitong mga oras na ito. Pamaanod nga yung gagawin namin mga mare dahil itong lambat na dala namin ay talaga namang maiksi at mababaw laang. Kumbaga naman ay hindi abot dun sa pinakang ilalim sa mga bato para hindi niya mahagip masyado yung mga lumot. Sa pamaanod nga mga mari, kailangan magsisimula ka dito sa bandang itaas dahil iintayin mo na maanod yung iyong lambat papunta dun sa ibaba o malapit sa dagat. Nang para nga yung masasagi niyang
ng mga isda habang siya ay naaanod ay mahuli nung iyong lambat. Kaso nga lang, this time mga mare ay nakimo talagay mailap ang mga isda dahil wala talaga yata kaming mahuhuli kahit ilang piraso man laang. Inahon na nga rin laang pala namin itong mga lambat mga mare dalian dahil may naririnig na nga kaming mga bangka na paparating at baka nga masagi ito ay pag naelisi ay talaga mapuputol ang iyong lambat. Noong bandang huli na nga mga mare at matatapos na nga kaming magbunot, abay swerting at may nahuli pang isang piraso dito. Pero syempre mga mare, maaga pa rin ang mga oras na ito kaya naman magbubuntog pa nga kami for the last time bago nga kami umuwi sa bahay. Isdang banak nga mga mare yung nahuli namin at ang kinakain nga ng mga ganitong isda, isa na nga yung mga lumot, yung kanina na kulay green na pinakita ko sa inyo. Sa ikalawang pagkakataon nga mga mare na pagbubuntog namin ay hindi ko na nga nabidyuhan at ito nga video na ito ay yung huli na namin sa ikalawang pagkakataon. Sa lagpat nga ang tawag sa ganitong isda dito sa aming lugar at talaga namang sa presyo ay medyo may kamahalan din at sa lasa naman ay talaga namang panalo, napakalinamnam at masarap din. At sa mga oras na ito nga mga mare ay hindi na nga kami masyado pang magpapalalim sa gabi dahil nga may pupuntahan din itong aking mister at paluwas nga agad siya ng Manila pagkadating namin sa bahay dahil may aasikasuhin pa nga siya na iba pang bagay doon. At eto nga mga isda na nahuli namin ay bali idadagdag na lang niya sa isda na dadalhin niya sa kanyang kapatid doon sa Manila. At hanggang dito na nga lang mga mare, maraming salamat ulit sa panunood. Follow for more. See you on my next vlog. Bye-bye! Ingat!